Hindi porke mataas ang kolesterol mo, automatikong barado agad ang ugat mo. Maraming tao ang natatakot agad kapag nakita nila na mataas ang kolesterol nila sa lab test nila. Nagsasabihin agad sa'yo, hala, mataas ang kolesterol mo. Delikado yan. Baka atakihin ka sa puso. Pero ang totoo, hindi naman po ganun kasimple ang katawan natin. Masyadong oversimplified ang ganong approach. May mga taong mataas ang kolesterol, pero malinis pa rin ang ugat. At meron namang normal ang kolesterol, pero may bara na pala. Kaya may madidinig kayo na mababa na ang kolesterol, naka-maintenance pa, bakit inatake pa rin sa puso? Bakit nga ba? Ito po ay dahil hindi lang simpleng total cholesterol ang basihan kung barado o magbabara ang ugat mo. Mas mahalagang tingnan ang type, number, at behavior ng cholesterol particles kesa total number lang nito. Sa kasalukuyang standard lipid panel test po kasi, total cholesterol at LDL cholesterol lang ang focus sa gamutan. At pag mataas ito, edi may reseta ka agad na statin. At minsan, for life na. Ang total cholesterol po at LDL cholesterol alone ay hindi palaging sapat upang matukoy ang tunay na panganib ng sakit sa puso. Ito ang pinakamahalagang tanong. Anong mga test ang dapat gawin kung gusto kong malaman kung ang cholesterol ko ay may tuturing na delikado na sa ugat ko? Number 1 is ApoB test or apolipoprotein B. Isa ito sa pinakamagandang test para makita kung gaano karaming particles ang pwedeng dumikit sa ugat at magdulot ng plaque o pagbabara. Sinusukat nito ang total number ng atherogenic or plaque-forming particles tulad ng LDL, VLDL, IDL at remnant cholesterol. Paano ito ginagawa? Simple blood test lang po. Kukuha ng dugo sa lab, kasabay minsan ng cholesterol test. Mas maraming atherogenic particles equals mas maraming pagkakataon na makapasok ang mga ito sa lining ng ugat at makabuo ng plaque. Number 2, LDL particle number or LDLP. Hindi lang nito sinusukat kung gaano karaming cholesterol ang nasa dugo mo, kundi kung gaano karaming LDL particles ang umiikot sa dugo. Mas accurate ito kaysa LDLC or total count lang ng LDL cholesterol. Yun yung malimit na practice sa kasalukuyan eh. So yung test na to nagbibigay ng idea kung gaano karaming LDL particles ang nagsisirculate sa dugo mo na may potential na makapasok sa artery wall. Paano ginagawa? Blood test din, special lipid analysis siya, pero hindi po lahat ng laboratory ay may available nito. Number 3 is coronary artery calcium scan or CAC scan. Isa ito sa pinaka real talk na test. Hindi na yan hula. Totoo na yan. Tinitingnan na mismo sa test na yan kung may plaque or calcium build-up na sa arteries ng puso mo. Kasi minsan, mataas ang kolesterol pero wala namang bara. Minsan naman, normal ang kolesterol mo pero may bara. Paano po yun ginagawa? CT scan po ito sa puso. Hihiga ka lang sa scanning machine. Walang ini-inject. Minsan depende sa protocol. Mabilis lang po. Usually, minutes lang. Hindi po ito surgery. So magbibigay ito ng CAC score. Kapag 0 ang score, usually yan ay little to no calcified plaque. Kapag naman mataas ang score, mas maraming plaque. And number 4, HSCRP or high sensitivity C-reactive protein. Isa itong marker ng inflammation sa katawan. Hindi nito direktang nakikita ang inflammation sa ugat, pero makakatulong itong masukat kung may low-grade inflammation na maaari may kaugnayan sa cardiovascular risk. Ang heart disease, hindi lang yan simpleng marami kang kolesterol. Combination niya ng inflammation, stress, insulin resistance, poor lifestyle, smoking, high blood sugar, damaged arteries. Parang sugat lang yan. Kapag inflamed ang ugat, mas madaling dumikit ang cholesterol particles at gumawa ng plaque. Kaya kahit hindi sobrang taas ng cholesterol mo, kung mataas naman ang inflammation mo na makikita sa test na to, pwede pa rin tumaas ang risk ng artery damage. Paano to ginagawa? Blood test lang din. Kinukuha sa laboratory gaya ng ordinaryong blood extraction. And number 5, triglyceride to HDL ratio. Ang triglyceride din ay energy reserve ng katawan. Mahalaga yan sa tamang amount. Subalit, kapag ito ay nag-uumapaw na sa bloodstream, naapektuhan ang count ng HDL dahil disrupted or hindi na balanse ang lipid transport sa sistem mo.
So kung mataas ang triglyceride at mababa ang HDL, madalas itong kaugnay ng insulin resistance, metabolic dysfunction, at mas mataas na cardiovascular risk. Paano ito ginagawa? Kasama po ito sa standard lipid profile blood test. Simple blood extraction lang. Ngayon, kung gusto mo ng pinaka-practical combo para sa solid assessment, ito yon. Yan ang magbibigay sa'yo ng mas malalim na picture kaysa dun sa simpleng mataas ang kolesterol mo, nasa peligro ka na. Kaya mga kapatid, hindi sapat ang simpleng total cholesterol count. Dapat tanungin din, inflamed ba ang katawan mo? Kumusta ang blood sugar mo? Kumusta ang blood pressure mo? Naninigarilyo ka ba? Lay ka bang stress? Kulang ka ba sa tulog? Kumikilos ka pa ba? Dahil ang totoong problema, hindi naman simpleng cholesterol lang, kundi damage sa ugat. Tandaan po, hindi kalaban ang kolesterol. Kailangan yan ng katawan. Ang problema sa ugat, nagsisimula kapag may inflammation ka na, oxidation, metabolic dysfunction, as a result of unhealthy lifestyle. Kaya minsan, hindi sapat ang isang numero para sabihin kung gaano ka kalusog. Maging mapanuri ka, magtanong, at alamin ang buong kwento sa likod ng lab result mo. Ikaw, anong pinakamataas na cholesterol result na nakuha mo? May piniliwanag ba sa iyo ang doktor? Bukod sa simpleng total cholesterol? Share mo sa comment ha. Thanks for watching. I wish you health everyone. God bless.